Nagsimula ang palabas kay Johnny Black. Nagpunta si Johnny sa lungsod para hanapin ang isang gangster leader na siyang pumatay sa kanyang ama. Bago nagpatuloy si Johnny sa kanyang paghahanap, huminto siya sa isang bar. Habang nakaupo siya sa bar, nakita ni Johnny ang dalawang teenager na sinubukan i-bully ng mga pasaway. Kaya nagpa siya si Johnny na lumabas upang tulungan sila dahil naawa siya sa kanila. Si Johnny pagkatapos ay sinipa ang mga pasaway, hindi nagtagal at natalo sila ni Johnny. Pagkatapos ay may isang pulis na lumapit at binaril ni Johnny ang kanyang sombrero. Sa kasamaang palad ay may sakit pala sa puso ang pulis. Nagulat siya nang barilin ni Johnny ang kanyang sombrero, kaya agad itong namatay. Dahilan para tutukan ng baril si Johnny ng mga residente, dahil akala nila si Johnny ang pumatay sa pulis. Bukod sa mga mamamayan, dumating din ang isang grupo ng mga lalaki na mga takas na mga pag-anti. Tapos si Johnny ay inaresto at inilagay sa kulungan. Samantala ang grupo ng mga pag-anti ay nakatanggap ng pabuya dahil nahuli nila si Johnny. Sa loob ng kulungan nakita ni Johnny ang isang wanted poster. Ang larawan sa poster ay ang ulo ng gangster na pumatay sa ama ni Johnny. Ang lalaki ay si Brett Clayton na isang takas na may napakataas na presyo sa kanyang ulo. Nang makita niya ang poster, naalala ni Johnny ang kanyang pagkabata, 25 taon na ang nakakaraan. Ang ama ni Johnny na nagngangalang Bullseye Black, isang ekspertong sa pagbaril. Ang mga mamamayan ay sobrang bilib sa ama ni Johnny. Hiniling din nila sa ama ni Johnny na ipakita ang kanyang shooting skills bilang entertainment. Gayon din si Johnny na magaling sa pagbaril kagaya ng kanyang ama. Subalit may isang gangster na pinamumunuan ni Brett Clayton na galit sa ama ni Johnny dahil sila ay Negro. Pagkaraan ng ilang oras, dumating si Brett Clayton at ang kanyang mga tauhan sa isang bangko sa bayan ni Johnny. Ninakaw nila ang lahat ng pera sa bangko, matapos makuha ang pera walang awa na pinatay ni Brett at ng kanyang mga tauhan ang mga tao sa bangko. Noong gabing nagsermon ang ama ni Johnny sa simbahan, kanyang pinag-usapan ang pagnanakaw sa bangko noong hapong iyon. Hiniling niya sa kanyang mga congregants na patawarin ang mga pagkakamali ng ibang tao. Iminungkahi din niya na hindi sila dapat magtanim ng sama ng loob dahil mas magiging madumi ang kanilang mga puso. Nang matapos ni Bullseye ang kanyang sermon ay naroon si Brett Clayton na naghihintay sa kanya sa labas ng simbahan. Hinamon niya si Bullseye sa isang shooting match hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Ngunit tinanggihan ng ama ni Johnny ang alok dahil isa siyang pastor na laging nagpapatawad sa mga pagkakamali ng kanyang mga kaaway. Si Bullseye ay pinatawad niya si Brett Clayton sa pagkakamaling pagnakawan ni Brett ang bangkong. Ngunit pinilit siya ni Brett sa isang madali ang shooting match. Mas mabilis ang ama ni Johnny kaysa kay Brett. Ngunit ang nabunot ni Bullseye ay hindi baril, kundi isang Bible. Si Bullseye ay nagpatuloy sa paghikayat kay Brett na magsisi. Sa kasamaang palad ay tumanggi itong makinig kay Bullseye. At sa halip ay binaril ito hanggang sa mamatay. Si Johnny na nasaksihan ang pangyayari ay nais na maghiganti sa pagkamatay ng kanyang ama. Matapos maalala ni Johnny ang insidente tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, noong umaga si Johnny ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay. Subalit nang siya ay betayin ay dumating ang dalawang binatilyo na iniligtas ni Johnny sa bar para tulungan si Johnny. Isa sa kanila ay pinatamaan ang lubid kaya nakalaya si Johnny. Dinala ng dalawang binatilyo si Johnny papunta sa isang ligtas na lugar. Nagpasalamat sila sa pagligtas sa kanila kanina. Inimbitahan pa nila si Johnny na sumama sa kanila, pero si Johnny tumanggi. Dahil kailangan niyang hanapin si Brett na pumatay sa kanyang ama. Nagpa siya siyang umalis at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ilang oras pagkatapos niyang maglakad sa parang, si Johnny ay nagpahinga at iinom na sana ng tubig sa kanyang bote. Ngunit biglang dumating ang mga hunters upang arestuhin si Johnny. Buti na lang nakatakas si Johnny sa kanilang pagnanais. Naglagay din siya ng bitag, isang dinamita na naging dahilan para hindi nila mahabol si Johnny. Ipinagpatuloy ni Johnny ang kanyang paglalakbay sa parang ng ilang araw, hanggang sa naubusan ng tubig si Johnny at nawala ng malay. Buti na lang hindi nagtagal dumating ang isang pastor upang iligtas si Johnny. Noong gabing iyon ang pastor na nagligtas kay Johnny na nagngangalang Percy ay nagtanong tungkol sa patutunguhan ni Johnny. Matigas na sumagot si Johnny na gusto niyang hanapin ang pumatay sa kanyang ama. Si Percy na isang pastor ay narinig ang dahilan na paghihiganti ni Johnny, direktang siyang nagbibigay ng payo kay Johnny. Sinabi niya na ang paghihiganti ay masama, pero hindi naapektuhan si Johnny sa sinabi ng pastor. Pinaliwanag ni Percy na pupunta siya sa Hope Spring City, habang pinapakita ang litrato ng isang babae. Sinabi ni Percy na siya ang magiging pastor doon dahil pinatay ang dating pastor. Kinabukasan ay papaalis na silang dalawa sa lugar, nang biglang inatake sila ng tribo, kaya natamaan si Percy at naisip ni Johnny na patay na si Percy, kaya nagpa siya si Johnny na iwan si Percy at sumakay sa kariton. Matapos makalayo sa lugar ay inahit ni Johnny ang kanyang balbas para maging kamukha niya si Percy. Saka nagpatuloy sa kanyang paglalakbay na papunta pala sa Hope Spring City.
Nagplano si Johnny na maging pastor kapalit ni Percy. Pagdating ni Johnny sa lungsod, nakilala niya si Bessie na siyang babaeng nakipagpalitan ng love letter kay Percy. Inakala ni Bessie na si Johnny bilang si Percy at agad siyang inimbitahan sa kanyang bahay. Subalit may ilang pulis na naramdaman na si Johnny ay isang pekeng pastor. Buti na lang napaniwala sila ng dalaga na si Johnny ay si Percy. Sa kabilang banda buhay pa si Percy at ikakasal siya sa anak ng punong tribo na sumalakay sa kanya. Labis na nagulat si Percy nang malaman ito. Sa Hope Spring City, si Johnny ay inanyayahan ng mga residente sa simbahan. Nagulat siya nang makita ang mga mamamayan. Masigasig na tinatanggap siya bilang bagong pastor ng Hope Spring City. Sinabi rin nila na hindi na sila makapaghintay na marinig ang sermon ng pastor sa linggo. Nang marinig si Johnny ay mukhang nalilito dahil hindi siya makapagbigay ng sermon. Si Johnny pagkatapos ay nagpasya na tumakas mula sa lungsod sa lalong madaling panahon. Pagkauwi ng mga residente ay sinubukan ni Johnny na tumakas sa bintana. Ngunit dumating ang isang opisyal ng simbahan kay Johnny. Binigay niya sa kanya ang susi ng safe na naglalaman ng pera mula sa mga mamamayan na ipinagkatiwala sa pastor. Pagkatapos ay tinanong ni Johnny kung nasaan ang safe. Dahil gusto niyang suriin ang pera. Ang opisyal ng simbahan ay matatag na sinabi na ang safe ay nasa bangko. Kaya maaaring suriin ni Johnny ang safe sa Lunes. Binalak ni Johnny na kunin ang pera at tumakas sa Lunes. Samantala, nagawa ni Percy na makatakas mula sa tribong inland. Labis na ikinalungkot ng anak ng leader ng tribo. Mamaya sa bahay ni Bessie, si Johnny ay naakit ni Bessie. Gayunpaman si Johnny ay tumanggi sa imbitasyon ng dalaga. Pagkatapos noon ay pumunta si Johnny sa isang residential area malapit sa simbahan. Nakita niya ang dalawang tulisan na hinaharas ang mga residente. Sila ay pinadala ng isang opisyal na gustong bumili ng lupa sa paligid ng simbahan. Ngunit tumanggi ang mga residente na ibenta ang lupa. Si Johnny na nakakita na ng istorbo sa mga residente ay agad na binaril sa paa ang isa sa mga tulisan. Pagkatapos ay dumating ang isang babae na nagngangalang Jessie. Siya ang palaging nagtatanggol sa mga mamamayan. Kaya naman nirerespeto siya ng mga residente. Nang makita ang kanyang kagandahan hinangaan agad siya ni Johnny. Sinabi ng babae na kapatid siya ni Bessie, nagpasalamat siya kay Johnny sa pagpigil sa mga tulisan. Maya-maya lang ay dumating si Percy na nakasuot ng basahan. Mariin niyang sinabi na siya ay isang pastor. Ngunit ang mga residente parang hindi kumbinsido kay Percy. Naisip nila na si Percy ay isang baliw. Nagalit din si Percy kay Johnny na iniwan siya noong siya ay inatake ng isang tribo. Napag-alaman na nakaligtas si Percy dahil ang pana ay tumama sa kanya ay nakaipit sa Biblia na inilagay niya sa kanyang bulsa noon. Dinala ng mga residente si Percy nang makitang agad siyang nilapitan ni Johnny at hiniling na magtrabaho kasama niya. Hiniling ni Johnny kay Percy na magpanggap na isang lingkod ng simbahan na nagtrabaho sa kanya. Samantala si Johnny ay magpapanggap na si Percy hanggang sa Lunes dahil tatakas si Johnny. Idinagdag ni Johnny na binyantaan din niya si Percy na kung hindi siya makikipagtulungan sa kanya ay babarilan siya ni Johnny o paalisan. Sa kabilang banda sa bahay ng isang opisyal na nagngangalang Tom, siya ay isang opisyal na nagutos sa mga magnanakaw na guluhin ang mga mamamayan na talagang gusto niya bilhin ang lupa ng simbahan. Kahit na mataas ang presyo nito. Noong mga oras na iyon ay dumating sa kanyang lugar ang magnanakaw na may tama ng bala sa kanyang binti. Samantala sa simbahan ay dinala ni Johnny si Percy na nakabihis na ng maayos. Sinabi ni Johnny na matagumpay niyang nagamot ang kabaliwan ni Percy. Nang marinig ito lalo pang hinangaan ng mga residente si Johnny. Sa katunayan naniwala sila na si Johnny ay isang napakahusay na pastor. Sa gabi si Johnny at Percy ay nag-usap ng casual. Si Johnny pagkatapos ay aksidenteng nabuksan ang isang kahon at nakita niya ang isang piraso ng papel na naglalaman ng isang treasure map na itinago ng isang dating pastor na namatay. Ang treasure map ay nagpakita na ang kayamanan ay matatagpuan sa likod ng simbahan. Mukhang nagulat si Johnny ngunit, hindi niya sinabi ang laman ng papel kay Percy, agad siyang nagtungo upang hanapin ang lokasyon ng kayamanan. Sa ilang minuto siyang naghanap ng lokasyon na tumutugma sa mapa, hanggang sa wakas ay nalaman ni Johnny na ang pinag-uusap ang kayamanan ay isang balon ng langis. Napagtanto ni Johnny na ang balon ng langis na ito ang dahilan kung bakit gustong-gusto bilhin ni Tom ang lupain ng simbahan. Hindi nagtagal matapos lumapit si Jessie kay Johnny, tinanong kung bakit gumagala si Johnny sa gabi. Matigas na sabi ni Johnny na nakatingin lang siya sa paligid ng simbahan. Tapos sinabi ni Johnny na hinangaan niya siya sa unang pagkakataon. Nang marinig ito sinabi ni Jessie na sa totoo lang gusto rin niya si Johnny sa simula pa lang. Sa ibang lugar si Bessie ay pumunta sa kwarto ni Johnny. Gustong-gusto niyang pakasalan si Johnny, naisip niya na si Percy ay si Johnny. Si Percy na nasa kwarto ay tahimik lang at sinamantala ang pagkakataon. Makalipas ang ilang oras ay bumalik si Johnny sa kanyang silid. Naamoy niya ang pabango sa kanyang kwarto. Nakita rin niya si Percy na natutulog na may masayang ngiti.
Nang makita ito medyo naghihinala si Johnny, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari kay Percy. Dumating ang araw ng linggo si Johnny na hindi nakagawa ng sermon saka humingi ng tulong kay Percy para sa sermon. Si Johnny ay nagbigay ng dahilan sa kanyang kongregasyon na nawawala ang kanyang boses at pumayag naman si Percy. Pagkatapos ay pinili ni Percy na lumabas muna ng silid. Hindi nagtagal pumasok si Bessie sa silid ni Johnny. Mabilis niyang niyakap si Johnny mula sa likuran. Tinanong niya si Johnny kung natuwa siya sa nangyari kagabi. Nang marinig ito mukhang naguguluhan si Johnny sa ibig sabihin ni Bessie at agad namang kumala si Johnny sa yakap ni Bessie at iniwan si Bessie, saka siya tumungo sa simbahan. Bago nagsimula ang sermon ay ibinalita ng isa sa mga miyembro ng simbahan na nawala ang boses ni Johnny. Kaya ang gagawa ng sermon ay si Percy, nakangiting humingi ng paumanhin si Johnny sa kanyang kongregasyon. Kasabay nito na amoy ni Johnny sa kanyang mga kamay ang isang pabango, naalala niya nang niyakap lang siya ni Bessie. Kaya napagpasyahan niya na ang amoy ng pabango ay kay Bessie pala. Di nagtagal bago napagtanto ni Johnny na pamilyar sa kanya ang amoy ng pabango. Ang amoy ng pabango pala ay ang pabango na naamoy niya kagabi sa kwarto niya. Agad na nilapitan ni Johnny si Percy na nakaupo na may mahinang boses. Sinaway ni Johnny si Percy na kasama si Bessie kagabi. Pagkarinig nito ay agad na sinabi ni Percy na bumalik na ang boses ng pastor. Pagkatapos ay sinabihan ni Percy si Johnny na magbigay ng sermon sa harap ng kanyang mga congregants. Mukhang nahihiyan at naguguluhan si Johnny, dahil hindi niya makontrol ang lakas ng boses niya dahil kay Percy. Ngunit may nalilitong pakiramdam na kailangan ituloy ni Johnny ang sermon dahil narinig ng mga congregants na nakakapagsalita na si Johnny. Dahan-dahan siyang umakyat sa pulpito, noong una ay hindi alam ni Johnny kung ano ang dapat pag-usapan. Dahil hindi niya kayang magsalita tungkol sa relihiyon. Ngunit pagkatapos ay biglang naalala niya ang isang sermon na ibinigay ng kanyang ama noon kay Johnny. Sa wakas ay nangaral siya tungkol sa kahulugan ng pagpapatawad at pag-aalis ng paghihiganti gaya ng sinabi ng kanyang ama noong nakaraan. Ang mga tao ay masaya at mahinahon ang pakiramdam nang marinig ang kanyang salita. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa bumalik si Johnny sa kanyang silid pagkatapos ng kanyang sermon. Pagdating niya sa kwarto nagulat si Johnny nang makita niya ang dalawang magkapatid na sina Bessie at Jessie sa kwarto niya. Sabi nila alam daw nila na kagabi natulog si Johnny kasama si Bessie. Bago pa man makapagpaliwanag si Johnny ay nagalit na ang dalawang babae. Samantala si Tom ay lalong naiinis sa mga residente na hindi pumayag sa alok na bilhin ang lupa ng simbahan. Binalak niyang takutin ang mga residente sa pamamagitan ng pagsasabing ang kanyang mga tauhan para ipakalat ang balita. Sinabihan sila ni Tom na sabihin na kukuha si Tom ng isa sa mga napakadelikadong grupo ng gangster na tinatawag na Rough Rider. Sigurado si Tom na sa paggawa nito ay ibibigay ng mga residente sa kanya ang lupain ng simbahan dahil sa takot. Mamaya ng gabing iyon ay dumating si Johnny kay Percy na nasa bar. Hiniling ni Johnny kay Percy na sabihin ang totoo na siya ang tumabi kay Bessie. Ngunit si Percy na lasing ay hindi tumugon sa mga sinabi ni Johnny na nagsasalita lamang siya ng hindi magkatugma at gumawa ng eksena sa gitna. Nananahimik na lamang si Johnny at piniling umalis sa bar. Pinuntahan ni Johnny si Jessie, ipinakita niya ang mapa ng kayamanan. Ipinaliwanag din ni Johnny na ang kayamanan ay isang balon ng langis. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Tom na bilhin ang lupa ng simbahan. Pagkatapos sinabi ni Johnny kung sino talaga siya. Sinabi niya na hindi siya isang pastor, at si Percy ang tunay na pastor. Sa umaga sinabi ni Jessie ang tungkol sa mapa ng kayamanan na ibinigay sa kanya ni Johnny. Ipinaliwanag niya na may isang balon na puno ng langis sa likod ng simbahan. Tahasang sinabi ni Percy na ang mapa ay natagpuan ni Johnny bago siya umalis noong Sabado ng gabi. Si Bessie na narinig ito at nagtanong kung sino ang kasama niya noong Sabado ng gabi. Sa wakas ay napagtanto ni na Bessie at Jessie na ang kasama ni Bessie ay si Percy sa halip na si Johnny. Sa gitna ng kalituhan sinubukan muli ni Jessie na maging seryoso. Hindi nagtagal dalawang pulis ang dumating, sinabi nila na kumuha si Tom ng napakadelikadong gangster para paalisan ang lahat ng mga residente. Kaya labis na nagpanik ang mga residente dahil alam nila na ang Rough Rider ay isang napaka-brutal na gangster. Sa gitna ng mapanganib na sitwasyong ito, ay ipinahayag ni Percy na siya ang nakipagpalitan ng liham kay Bessie, habang si Johnny ay nagpanggap lamang bilang si Percy. Sa wakas ay tinanggap ni Bessie si Percy at niyakap siya ng mahigpit. Sa gabi nakuha ng mga hunters si Johnny, mabilis nilang dinala si Johnny sa bilangguan. Sa paraang ito makukuha ng mga hunters ang pabuya. Si Johnny na alam na siya ay papatayin kinabukasan, ay naparalisa lang. Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating si Percy upang makita si Johnny sa bilangguan. Naglaan si Percy ng oras upang makipag-usap kay Johnny, bago umalis binigyan ni Percy si Johnny ng Biblia para basahin. Sinabi ni Percy na pupunta siya sa Tribong Inland na minsang ng hostage sa kanya.
Kinaumagahan ay nagbabasa si Johnny ng Biblia ni Percy, nagulat siya nang makita niya ang isang susi sa Biblia. Inilusot ni Percy ang susi upang makalaya si Johnny mula sa bilangguan. Tinawag ni Johnny ang isa sa mga hunter, ngunit laking gulat ng lalaki nang makita si Johnny na nakalabas sa selda ng bilangguan. Hindi nagtagal tuluyang naipasok ni Johnny ang mga hunters sa kanyang selda. Sa bahay ni Tom ay kinuha niya si Jessie bilang hostage para mapirmahan niya ang handover ng lupain ng simbahan. Ngunit ayaw pa rin ni Jessie na ibigay sa kanya ang lupain ng simbahan. Patuloy siyang hinihimok ni Tom na makipagtulungan sa kanya kung hindi ay mamamatay ang mga residente at si Jessie ay mamamatay sa kamay ng Rough Rider. Ilang sandali pa ay dumating ang isang pulis sa bahay ni Tom. Hinamon niya si Tom at ang kanyang mga tauhan sa isang shooting match. Tumawa lang si Tom at ang kanyang mga tauhan. Ang pulis pala ay tao ni Johnny para ma-distract niya si Tom. Samantala si Johnny naman ay lihim na pinalaya si Jessie, pagkatapos noon ay lumabas si Johnny at mabilis na tinapos ang mga tauhan ni Tom. Samantala sa ibang lugar ang Rough Rider ay nagtungo sa simbahan sa utos ni Tom, sila ay mga gangster na pinamumunuan ni Brett Clayton na siyang pumatay kay Bullseye sa ama ni Johnny. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay ay nakarating sila sa Hope Springs. Gusto nilang patayin ang mga residente ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumating sina Johnny at Jessie sa tamang oras upang ipagtanggol ang mga mamamayan. Sinabi ni Johnny na may sama ng loob siya kay Brett Clayton sa buong buhay niya, matapos mang-aral si Johnny tungkol sa pagpapatawad sa mga kaaway at pinili niyang patawarin din si Brett. Pagkatapos ay inutusan niya si Brett Clayton at ang kanyang mga tauhan na umalis sa Hope Springs City. Si Brett ay tumanggi sa utos ni Johnny, dahil naramdaman niyang mas marami ang kanyang mga tauhan kaysa kay Johnny at sa mga mamamayan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang mga hunters kay Johnny, nasa panig na sila ni Johnny. Mula sa ibang direksyon dumating si Percy kasama ang ilang mga tao mula sa inland tribe upang tulungan si Johnny. Bukod doon ang mga lasinggero sa bar ay dumating din para tumulong. Samantalang si Tom na nakatali ang mga kamay ay palihim na kumuha ng baril at babarilan sana si Johnny mula sa likod. Buti na lang 2 binatilyo na nailigtas ni Johnny ang bumaril kay Tom hanggang sa mamatay ito na humantong sa laban sa pagitan nilang lahat. Ang mga tauhan ni Brett ay isa-isang natalo. Sa isang pagkakataon, inimbitahan ni Brett Clayton si Johnny na makipagkompetensya sa bilis ng pagbaril. Sumang-ayon kaagad si Johnny na mas mabilis si Johnny kaysa kay Brett Clayton, ngunit sa halip na bumunot ng baril si Johnny ay naglabas siya ng Biblia. Nang makita ni Brett agad niyang naalala ang pagkamatay ng ama ni Johnny, napagtanto na si Johnny ay anak ng pastor na kanyang napatay. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nakatulad ng kanyang ama si Johnny na naglabas lang ng Biblia. Inilabas din ni Johnny ang kanyang baril, mabilis niyang pinaputukan si Brett Clayton hanggang sa mamatay ito. Itinuturing ng mga mamamayan si Johnny bilang isang bayani. At nagsaya sila sa tagumpay ni Johnny. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.